Alright, good morning, good day, good afternoon, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa lahat, no? Have a great day ahead. So latest today o update natin. Dito tayo sa labas ng sa likod pala tayo ng bahay ni Tatay Digong. So dito tayo sa loob ng Davao City or Davao Global Township or DGT. So it's a private property ng Villa Abrilla family slash Cebu Landmaster, no? So dito matatagpuan ang likod na bahagi ng bahay ni Tatay Digong. So asan ang bahay niya? Yan yung kulay green. So yung bahay ng pamilyang Duterte, no? Lamamhanelit Abansinya and Katie Duterte. So yun po yung kailangan home sweet home. So ano lang update natin dito kasi syempre pwedeng dito dadaan yung yung tropa ni General Torre. Kumbaga ang dami nating ginawa doon sa loob, ang dami natin doon sa entrance ng bahay nila without knowing na yun pala dito para sa likod ay nakapasok na pala sila, di ba? Bit-bit yung mga kung ano ng mga pwedeng bit-bitin nilang makakapagpahamak, no, sa mga pamilyang Duterte, lalo na kay Tatay Digong. So ang point natin dito, bakit natin laging ina-update, bakit lagi nating binabantayan ang likod bahay ni Tatay Digong, entrance, lahat ng bahay ng mga Duterte dito sa Davao City, syempre para nga sa yung mga kinatatakutan ng mahabayan ho natin na sabi nga magkakaroon ng parang plantation, no, something to be planting, parang ganon, no, na ikakapahamak or ground for disqualification or ground for maaring pangkaso ano pa man, no. So yun yung yung parang beyond pa, no, sa capacity ng pwedeng capacity ng isang kalaban ni Tatay Digong, no? Siyempre politics yan, no? Pag politics kasi it's all about power and money, no. So may kapangyarihan ka, so pwede mong gawin lahat na yung gusto at may pera ka syempre, no, para maipagpatuloy mo yung bisyo, masikir mo yung yung pamilya, no, third to fourth to fifth generation, hindi mauubos yung kapirahan. Anyway, so update tayo dito sa likod ng bahay ni Tatay Digong. May nagbabantay pa rin ba? The answer is yes, meron naman. So maraming thank you dito sa Barangay 9A, no, napaka solid talaga itong mga to, napaka consistent, no. So maraming thank you ho sa inyo. Actually mga dito, mga Muslim, no, mga Maranao brothers and sisters natin, kababayang mga Maranao natin coming from Barangay 9, so andyan na sila lagi na nagbabantay. I mean hindi sila, may Christian, may mga Muslim din, may mga Maranao. So sila yung parang dito nakaantabay sa likod bahay ni Tatay Digong. So yun yung update dito, no. So may nagbabantay pa rin ba? Kasi nung una hindi ko naman alam na yung likod bahay pala ni Tatay Digong dito sa Doña Luisa is Global Township, no. Ito na pala yung itsura. I mean dito pala yun, no? Hanggang sa habang ako yung nagla-live, may mga nagpa-pop up na mga comment na yun na nga, bali wag lang kayo mag-focus sa entrance area ng bahay ni Tatay Digong kasi din kayo sa likod, magbantay din kasi maaring doon dadaan, no, maaring dito dadaan, which is possible nga kasi napakalawak ng actually yung day 1 na nagpalipad ng drone by 5 AM March 14, tansya ko dito yung pinapalipad. Dito sila nagmula, or ito yung parang landing area, hilipad area nila. Dito yung nag-take off yung kailang aircraft. So ngayon napuntahan ko na, sa maraming thank you sa mga nag-comment, no, sa mga nag-suggest or sa akin na puntahan din ang lugar na to, babantayan. So nung huli tas nakita ko lang sa aking live streaming, no, si Sir Co-op tsaka si Tito Pans, so, dito sila nagbabantay sa likodan. So yun, nakita ko na meron nga siya, no? Kaya ito pinupuntahan natin, pinapasyalan, dinadaanan para sa update or kukumustahin natin. So yun, kukumusta nga ba ang likod bahay ni Tatay Digong dito di April 4, time check alauna 57, no, 5:57 in the morning, April 3 pa or 4, April 4, Friday. So may tao dito, may nakabantay, may mga pulis din naman, mobile patrol, pero syempre ang kapulisan lang naman nagbabantay lang yan sila para kunyari may mga magnanakaw, akyat bahay o ano pa man, mga masasamang elemento. So yan lang yung purpose nila na andyan sila at bantay sa likod bahay ni Tatay Digong. Tapos pangalawa, rin to, no? Global Township, no? So township siya, although wala pa matay mga bangko rito, wala pa mga BPO, wala pang hospital, wala pang mga establishments dito na nag-o-open 24 hours na
na maaring needed talaga yung pinakatawag nating police visibility, pero ano siya, parang may nakabanda na dito, so parang gano'n na rin, no? So kahit pa private property, kahit IT park, di ba, mga IT park, mga business park, needed naman talaga, required talaga yan, no? Or essential ang visibility ng ano, isang ang mga kapulisan para mata-turn off syempre yung mga gagawa ng kalokohan, or just in case may mga emergency cases, at least ang mga kapulisan ay andyan, no, nakaantabay, so ready to respond na lang, no, real quick. So dito sa likod na to, may pulis dito na nakabantay dyan sa may unahan, may isa dalawang mobile or mobile. So pero syempre ang binabayanta nila yung mga ano, yung mga law abiding citizens, di ba? Tapos yung mga masasamang elemento din, no. For example, maglalakad ka diyan tapos bigla kang dudukutan, di ba? Mas na siya o sasaksakin ka diyan, di ba? Hold up. So yun yung ano, binabantay ng mga kapulisan, yung mga law abiding citizens na wag silang mapahamak, mabiktima ng mga masasamang elemento. So ibig sabihin, pag pupunta dito sila General Torre kasama kanyang mga kapulisan para pasukin itong bahay ni Tatay Digong sa pamamagitan sa pagdaan sa likod ng bahay, edi wala tayong maano, wala makakaalam, di ba? Kasi syempre mga pulis ano yan eh, under ni ano yan eh, General Torre, di ba? Maliban sa malaki ang katungkulan ni ano, ni General Torre, eh, malakas din ang kapit niyan sa taas, no, sa admin, di ba? Sa gobyerno lang. Actually sila yung ano eh, sila yung may hawak ng gobyerno ngayon. Kaya kung ano man trip nila, di ba, kita nyo kanyang ka-confidence si ano, si General Torre, kung hulihin si Tatay Digong. So kahit alam niyang bawal or mali, palpak, alam mo yun. Kasi kung hindi bawal, hindi mali yung ginawa nila, wala silang lapses, no? Wala silang na-violate na law, no? Wala silang na-violate na karapatang pantao ni Tatay Digong. Hindi sana nung pinatawag sila ni Senator Amy, sana ay nasagot nila na maayos, di ba? Hindi sila nagkakanda buhol-buhol, no, sa pagsabot ng ano kung dapat isagot nila. Anyway, so yun lang, no, bali nasa likod tayo dito, may mga nagbabantay pa rin naman. So that's the latest update dito sa likod bahay ni Tatay Digong sa Doña Luisa Subdivision / Teachers Village. Yun. May nagbabantay pa rin. So sa mga just in case lang ba na may mga nagtataka pa rin dyan, bakit kailangan bantayan ang bahay ni Tatay Digong? Actually hindi lang ni Tatay Digong, applied for all Duterte houses talaga ang isi-serve na search warrant, according, no, kay VP Sara. Seems to be legit naman daw talaga. So hayaan na lang sila na i-search, basta ganyan ka-confident ang mga Duterte, hahayaan lang nila na makapasok sila, i-raid ang mga bahay, kasi alam nila wala silang ano, mga maling ano, nakatago. Pero siyempre possible na pwede ngang plantingan. Eh bakit nga kasi sila papasok, eh wala naman silang mapapala, di ba? So ibig sabihin may plano, no? So ngayon ang mga tao, tayo na andito, ang purpose natin, pinaka-intention, pinaka main goal natin is yun nga, bantayan na ang mga kapulisan, na videohan gano'n, no? Mag live streaming kung pwede. Live streaming talaga pinakalabis, kasi ang live streaming hindi siya basta-basta mabura, no? Pwede mga kasi pag nag-video ka lang, no, nag-recording ka, maaaring i-confiscate ang cellphone, no? Kukunin nila. Pero kung naka-live ka, so kukunin man siya, at least yung mga nanonood, ang bilis lang nilang save, no? Tapos repost, di ba? So hindi nila kukunin wala ang cellphone, so syempre naka-lock, di ba? O pag lock, so it takes time para ma-open, kasi syempre pa-password pa yan, syempre magkakaroon pa ng resistance, no? Aayaw pa yung may hawak ng cellphone. Kunyari ako, no, ako i-confiscate yung cellphone ko habang ako yung naka-live streaming, kukunin police, akin yung cellphone mo, bawal mag-live. Okay, sige. Wala na, naka-live na ako. So kayong mga nanonood dyan na nasa malayo, no, hindi kayo makapunta dito sa pinaka-location ng mga bahay ng mga Duterte. So yan po yung isa sa yung ding ano, bakit kami andito nagla-live streaming. So useless din ang live streaming namin kung hindi nyo rin ma-save, auto-save. Hindi share, ha. O, kasi kunyari nagla-live stream ako ngayon, tapos i-share nyo yung live streaming ko. So marami makapanood, yes, oo. Pero pag the moment na makonfiscate yung cellphone ko, so sabihin nung police na ano mo yan, i-delete mo yung live streaming, mag-end ka na ng live streaming, tapos i-delete mo yung ano, i-private or i-delete syempre, diba, i-private, diba? So i-delete mo yung ano, yung live streaming. So yan, syempre gagawa tayo ng ano, medyo gagamit natin ng parang delaying tactics, no? So medyo i-delete natin yung pagka tawag nito, pagka-delete, diba? Kasi ang ano ko dyan, ang aking intention, at least man lang ang mga nanonood nakakuha sila ng at least mga 30 seconds to 1 minute
na sapat na oras, no, para ma-save yung video. Save ha, copy yung link, tapos punta kayo sa Chrome, tapos type niyo yung ano, FB downloader. O yun, yun na yun, lalabas. Sa ang bilis lang, no? 8 seconds lang din naman bago para ma-download. So yun ha, ay, sinabihan ko na kayo. Yun kasi yung purpose natin, bakit andito tayo. Hindi tayo makipag-away, makipag-gulo, kasi unang-una civilian tayo, law abiding citizen, wala tayong baril. Hindi rin tayo metal, no? Hindi tayo si Silverhawk na di matatapalan ng bala, di ba? So pag baril natin ng pulis, patay tayo, di ba? Kasi nakipaglaban, nakipagbuno tayo. Legit yung ano nila, operation, no? Di ba? Patay tayo, nanlaban patay. Patay tayo nanlaban, pero hindi ba patay? Kumbaga video lang. So pero hindi siya guaranteed na hindi nila babawiin ang cellphone. So i-confiscate talaga yan. So yun. Kaya live streaming ang pinaka the best advice, para agad-agad din yung ma-save, or no, hindi save kundi ma-download agad yung video the moment na pag simple pa si Gala wala na end yung kanyang live streaming. Ano natin to, i-download sa Facebook, kaso YouTube ako, no. So ang gagawin niyo diyan is screen recording, okay? Malalaman niyo naman yan kapag nanonood kayo, malalaman niyo yan na live streaming lahat ng mga taga Davao, ng mga nagba-vlog, mga vlogger. Ang gawin niyo diyan, screen recording. Kung hindi kayo marunong tawag diyan, mag-save, mag-copy link, save sa kung anong mga sites or mga apps na pwedeng mag-save ng mga video. Pwede yung screen recording na lang. Okay na 'yun. So, 'di ba? 'Yan ang purpose sa mga tao dito nag-gather or nagbabantay lagi, nagvi-vigil, kasi nga para ma-videohan ang mga pulis na papasok sa bahay ng mga Duterte, to make sure na wala silang maipuslit na kahit anumang mga bagay na makakasira or makakapagpahamak sa mga Duterte. So that would be all. Thank you for watching. Update ulit tayo dito. Time check, alas 2:05 ng umaga, Biyernes, Friday, April 4, 2025. So latest update, may nagbabantay pa rin naman. At yung mga nagbabantay na dyan, kapag merong komosyon na, tatawag ulit yan. Dito kayo attack, andito sila lahat, di ba? That would be all. Thank you for watching. Bye bye.